Well, kaka-text lang po ni VP Sara, nagpapasalamat siya sa ating tulong sa simula ng kanyang bisita dito sa Dahig, no? Alam niyo po, bagamat matagal na akong tagahanga ni VP Sara, ito po talaga yung kauna-unahang pagkakataon na matagalan naobserbahan ko ng up close si VP Sara, no? Kaya nga i-share ko ngayon sa inyo ang aking mga obserbasyon, no? At ang title nga natin is VP Sara, Superwoman. Well, mukha pong superwoman si VP Sara, no? Now, bakit ko natanong kung woman ba si VP Sara? Alam nyo, nabilib ako talaga sa kanya dahil unang-una, hindi naman siya panganay, and yet siya talaga ang nagpunta ng Dahig para asikasuhin yung unang-una mga legal requirements ng kanyang ama dahil ito naman talaga ay isang legal engagement. Dahil kinulong nga sa isang hukuman, kinakailangan ayusin kung sino yung legal team niya. At medyo talaga masalimuot yung proseso ng pagbuo ng legal team kasi marami nag-a-apply, no? Dahil talaga naman sa mga abogado, it would be an honor to represent former President Duterte, lalong-lalo na sa International Criminal Court na isang tribunal pa rin, no? Now, pero bukod pa doon, naiisip ko, paano kaya niya natanggap ang lahat ng paghamon sa kanya? Kasi bukod pa doon sa ang tatay niya ay nakakulong at dati-dati ay pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig, hindi naman tinago ni BP Sara na bago nangyari itong pagkakakulong kay Tatay Digong, hindi mabuti ang kanilang relasyon ng Tatay Digong, no? So parang alam mo, naranasan ko rin yan, no? Kasi medyo similar kami ng background ni Tatay Digong, ni BP Sara, no? Pero iba yung pagdala ni BP Sara eh. Alam niya na hindi sila naging close si Tatay Digong pero alam niya kung ano yung obligasyon niya bilang anak. Pero at the same time, hindi lang naman siya anak sa kanyang tatay, no? Siya din ay isang ina na iniwan yung mga anak niya na napakabata pa sa Pilipinas at hindi nga niya alam nung sa simula kung gaano katagal niya maiiwan yung mga anak niya. At siyempre, meron din siyang mga sariling pagsubok, lalo na yung impeachment na hinain sa kanya at yung kung ano-ano pang mga kaso na sinasampa sa kanya ng NBI, di ba? Huwag niyong kalimutan, meron siyang incitement to sedition, meron siyang kung ano-ano pa na nais-isampa ng NBI sa kanya, no? In addition dun sa na-impeach na siya sa Pilipinas, no? So iniisip ko, bilib ako talaga sa kanya dahil meron siyang poise under pressure.